Eto talaga yung totoong Philippine Looper. Siya nga pala si Carlo P. Gonzaga, isang Philippine Looper. Totoong Philippine Looper. Hindi pa VIP, hindi nagagad ng atensyon ng ibang tao. Nilibot niya ang buong Pilipinas gamit ng kanyang bike. Kung hindi niyo pa kilala, tara ikwento ko sa inyo. Late bloomer itong si Carlo, 53 years old na mag-umpisa siyang magbike. 2014 ay bike to work na ito tulad ng karamihan para sa kalusugan. Weekend warrior kumbaga. Mula sa bahay nila sa Calamba, Laguna, tapos iikot ito ng UP Los Baños, minsan naman Tagaytay kapag weekend kapag natatakam siyang maglomi. 2015 nung madiscover niya yung mga Facebook group ng mga nagbabike at dito sobrang naintriga siya doon sa mga bodor ride na nakikita niya. 2016 ay mukhang dibdiban na talaga. Dito nag-umpisa siyang araw-arawin yung pagbabike to work. Hindi lang bike to work, kundi every time na may mga meeting at seminar ito na related sa trabaho ay bisikleta yung mode of transportation nito. Calamba to Antipolo? No problem. Calamba to Lucena? No problem. At ng mga panahon na to, na-discover niya rin yung social media ng mga runner at siklista, yung Strava. Dito sa Strava, ni-record niya lahat yung mga rides niya. At dito natuwa agad siya sa mga simpleng linya na nagagawa niya sa mapa. Sa bawat padjak na ginagawa niya sa kanyang bisikleta. Isang araw habang nag-scroll sa Facebook ay meron siyang nakitang post. Yung post ni Rogelio Franco or mas kilala ring One Hand Biker. Nagbisikleta kasi itong si One Hand Biker mula Manila hanggang Baguio City. At ito ay meron total na 255 kilometers. Dito ay sobrang humanga si Carlo kay Rogelio at napaisip kung paano niya nagawa ito kahit meron itong kakulangan ng parte ng katawan. At ito na mismo yung naging calling niya. December ng taon na yon ay nagbisikleta rin ito mula Calamba hanggang Baguio City. Pero hindi siya dito na kontento dahil kinabukasan after matulog ng ilang oras ay nagbisikleta ulit ito. Hindi pa baba at pauwi, kundi papunta sa pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas, sa highest point sa Atok, Benguet. Yun ay additional na 6 to 7 hours na padyakan at walang tigil na ahon. Pero naging balay-wala ito dahil lahat ng pagod niya sa bawat padyak ay nabubusog naman yung mga matando sa ganda ng tanawid ng Benguet Province. Gamit ang kanyang 26er mountain bike, buong lakas niya itong narating ng masaya. Nang sumunod na taon, 2017, ay hindi na ito nakontento sa mga 1 to 2 days na ride. Nang taon na ito, una niyang naisipan libutin ang buong North Luzon or North Luzon Loop sa mga siklista. Pero naalala nyo ba nung sinabi kong gustong-gusto ni Carlo guhitan yung mapa sa Strava niya? Dito ay for the first time nagawa niya yung North Luzon Loop. Pero ang twist dito, dahil wala pa itong cyclocomputer dati, ay cellphone lang nito yung ginagamit niya pang record ng Strava. Cellphone na gamit niya pang contact sa pamilya, pang scroll sa Facebook, pang palipas ng oras, at syempre pang record ng Strava. So ano yung twist dito? Dahil lahat ng ginagawa niya ay cellphone yung gamit niya, ay lagi itong nalulubat. At dito hindi tuloy-tuloy na record yung 1,800 kilometers na North Luzon Loop. Dapat pala nag-message na lang siya sa mga LGU para ginawa na lang siya ng Certificate of Appearance, no? Para legit na naikot niya yung North Luzon. Diyos. Dahil sa simpleng dahilan na ito, sumunod na taon 2018 ay muli nitong inikot ang North Luzon. Another 1,800 kilometers. Pero dito reverse naman yung ginawa niya. Nag-umpisa naman siya sa Nueva Ecija at Isabela. 10 masasayang araw niya itong inikot na may total distance na 1,831 kilometers. At sa pagkakataon na to, sinigurado na niyang meron siyang resibo ng buong ikot niya sa Strava. North Luzon Loop, officially done na walang naabalang ibang tao. 2019 hanggang 2020 ay halos every weekend naglalago na loop ito na kung hindi nyo pa alam ay mahigit 180 times niya nang nagawa. Kasama rin dito yung malalapit lang sa bahay nilang One Day Loop, Cabiang Loop, Infanta Loop, Monte Maria Loop, Pangasinan Loop at marami pang iba. Pero nang dumating ang pandemic 2021, tila pumabor pa sa kanya yung hilig niyang pangbabike. Has announced a lockdown of the entire Metro Manila area. Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended. Is confirming that a 38-year-old female Chinese dahil dito, bike to work na talaga yung halos mode of transportation ng karamihan. At dito muling nag-boom yung cycling sa Pilipinas. One, sa pagbibisikleta. Siguro mga around 5 to 10,000
During this lockdown, hindi talaga mawala yung kati niya sa pagbabike. Kasi hindi lang bike to work, kung saan-saan pa rin ito nakakaikot at ilang beses pang napipicturan sa mga checkpoint. Pero kahit na government employee at essential personnel at may mga passes, hindi niya ito ginamit kasi ika niya baka mapagalitan naman daw yung mga police at medical team sa mga checkpoint. Nang mga panahon na to ay 60 years old na siya at nagpaplano na mag-retire sa trabaho. Kaya naman noong January 2022 ay nag-retire na ito. Dito nagumpisa siyang mangarap umikot ng buong Pilipinas. Dito ay ilang mga tanong yung nagpaisip sa kanya. Paano ko ba gagawin to? Kakayanin ko ba? Senior citizen na ako, ngayon ko pa ba gagawin to? Pero lahat ng to naging tanong lang sa kanya noong umpisa. Pero noong ma-realize niya na mas mahaba na yung oras niya ngayon at pensyonado na, bigla niyang naisip kung hindi ko pa gagawin to ngayon, baka hindi ko na magawa sa susunod pa. Kaya namang buong lakas nitong sinet ang date ng December 2022 para gawin ang Philippine Loop via flat route or mas kilalang Philippine Loop Adventure Tour. Isang ruta ito na sinusunod ng mga nag-iikot sa Pilipinas dahil meron itong mga checkpoint kung saan kailangan nila mag-picture at mag-record sa kanila ipapasa sa flat group, kung saan bibigyan naman sila ng certification of accomplishment. Walang naabalang ibang tao. Pero ang tanong dito ay kung matatapos niya ba ito. Bago pa man dumating yung December, halos linggo-linggo na itong naglalago na loop na roughly 200 plus kilometers. Ginawa niya tong preparation para sa paparating na multi-months, yes, hindi po multi-day, multi-months of riding sa buong Pilipinas. Dumating na nga ang pinakahihintay nitong petsa. Oras na para maglibot ng buong Pilipinas. Nagumpisa itong umalis sa bahay nila sa Calamba, December 1, 2022. At natapos itong ikutin ang Philippine Loop route sa loob ng 6 na buwan. Total of 151 days. At ang maganda pa dito, hindi lang siya nagstay sa ruta ng flat, kundi nag-ikot-ikot rin talaga ito sa mga sulok-sulok ng mga probinsya para bisitahin ang magagandang tourist attraction dito. Pero nakauwi man ito sa bahay nila ng hindi pa pala tapos yung ruta ng flat dahil kinailangan pa niyang bisikletahin ng highest point sa Atok Benguet dahil dito mismo yung huling checkpoint ng flat route. Kaya naman dahil na rin sa pagod at dumating na bagyo, inischedule niya ang Atok ride via Marcos Highway noong October 5 to 8, 2023. At dito nakasama niya ang ilang mga siklista na kilala niya along the way at masaya niyang tinapos ang Philippine Loop at pinasa ang lahat ng mga requirements sa Flat Association. At dito formal siyang binigyan ng Certificate of Recognition na walang naaabalang ibang tao. Total of 137 days na pagbibisikleta, 49 days of side trips sa mga tourist spot ng iba't ibang probinsya na tumago sa 17 rehiyon, 6 na pong magagandang probinsya, 104 na masasayang syudad at total distance of 17,151.37 kilometers. For context, halos kalahati na ito ng circumference ng buong mundo kung binike niya ito. At kung hindi nyo pa alam, 5,000 kilometer lang naman talaga yung route ng flat. Pero dahil na rin nag-ikot-ikot to sa mga probinsya bilang isang turista, ay halos umabot ito ng 20,000 kilometers. Kung sa karamihan retirement achievement na ito, ang malibot ang buong Pilipinas gamit ang lakas niya. Pero dahil nga si Carlo Happy Biker Gonzaga ito, mula October 25, 2023 hanggang December 2, 2023, naglagalag na naman ito sa mga probinsya na hindi nito nadaanan. Boracay Loop, done. Panay Loop, done. Bohol Loop, done. Crisscross Loop, done. At nung sumunod na taon, February 3 hanggang 10, Palawan Loop naman yung ginawa niya. And last but not the least, November 14, 2024 nga, ay muli nitong iniikot yung buong Pilipinas at tatapos na ito ng mas mabilis. 106 days of total riding, 20 days na mga syempre bisita pa rin sa mga tourist spot na hindi pa VIP, 18 regions, 66 province, 111 cities, and 633 municipalities. Ang kwento ni Carlo Gonzaga ay isang kwento ng isang taong nakikita yung ganda ng mga bagay na buong buhay ay nasa harapan lang niya. Kahit na mahirap at matarik ang daan ng buhay, nakukuha pa rin itong ngumiti. Patunay si Happy Biker na hindi pa huli ang lahat para abutin ang inyong mga pangarap.